Hello mga kabibig, welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat na YouTube, pero maingay pala. Ako si kabibig maglabag-labag na to whenever sa lahat ng gusto mag-share na kanilang blessing early this morning. Salamat, salamat, salamat. I love you all. Ay, eto na. Eto na kabibig. Nako, lunes, sinampahan na ng impeachment case si Bongbong Marcos. Palakpakan naman dyan! Pum, pum, pum palam. O, yan ha. Yan na ngayon, kabibig. Ano ngayon? 19 ng Enero. Sinampahan na naman agad si BBM ng kanyang first impeachment case for 2026. Nagkagulo na daw ang Malacanang kung sino ang dapat sisihin, kung bakit nasampa, kung ano-ano pa. Pati si Madam Claire Castro kayo baka ang utak ba? Anong isasagot ko nito, 'di ba? Pero sabi naman 'di ba Madam Claire na si BBM ay willing na haharapin lahat ng impeachment cases. Oy, hindi mararatol, hindi mag-hi-hi. Si BBM kasi 24 hours na nagtatrabaho, 'di ba? O ito kabibi, i-share ko lang sa iyo ang importanteng minsan ngayong araw na to ha. Ipapakita natin. Ako grabe. Ito na nga. Iyan impeachment complaint filed versus BBM. Sahin natin kabibig ha. Yan Inihain ang impeachment complaint laban kay President Bongbong Marcos ngayong Lunes, January 19. Inendorso ito ni Deputy Minority Leader at Pusong Pinoy Party List Representative Jet Nisay. Deputy Minority Leader ha. Ang nag-endorso. Kabilang sa grounds ng naturang complaint ang umano'y betrayal of public trust sa pag-surrender kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Yun sa ICC at hindi pag-veto sa unprogrammed appropriation sa national budget. Napakaganda naman to. Kabilang din sa inilatag na grounds for impeachment ang graft and corruption kaugnay sa ghost projects at pagiging unfit o mano ng Pangulo sa namumuno dahil sa anilay, alam niyo na, yung bangag-bangag issue. Nako po, ang dami pala. Una, yung betrayal of public trust, yung isinuko niya, inilagay niya si Pangulo Duterte sa ICC. Sunod yung hindi pag-veto sa unprogrammed funds. Unprogrammed funds ba ito? Appropriations. Tapos, yung graft and corruption sa ghost projects, ang dami pala. At yung kanyang pagkabangag-bangag-bangag. Yun pala ang mga grounds for impeachment ni BBM. At klarong-klaro itong mga grounds for impeachment ni BBM. Sino dito ang magsabing hindi sangkot si BBM sa pagpa-kidnap kay Pangulong Duterte sa The Hague? Group effort yon. Group effort yun, sabi ni Remulla. Yung hindi pag-veto, may ebidensya, di ba? Bycam, GAA. Yung ang ghost project, ang dami. Kung hindi napirmahan ang budget, walang ghost projects. Yung yung bangag-bangag. Si Amy Marcos nagsabi na, hala lahat may mga ebidensya. May tatayong ebidensya, witnesses. Naku, paano yan? Paano ito sasagutin ni Bongbong Marcos? Well, sabi naman ni Claire Castro na willing si Bongbong Marcos na harapin lahat ng grounds for impeachment. Di ba? Naku po. Ito mas klarong impeachment. Ito mas klaro yung mga grounds for impeachment, mga kabibig. At sino ba ang nagsampa? Deputy Minority Leader at Pusong Pinoy Party List Representative Jet Nisay. Naku po. Ang sakit naman yan. Oo. Nako. Ang sakit. Ito ha, pakita ko sa inyo ha. Ito yung isinomiti kabibig. Nako, magpapa-press ko na naman si Madam Claire nito. Ito yung ground for impeachment. Ito yan ha. Ito, share ko sa inyo ha. Ito Attorney under RDC's complaint versus President Ferdinand Bongbong R. Marcos Jr. respondent. Verified complaint for impeachment. Complaint Attorney Andre R. De Jesus by and for himself and to his honorable House Representative after having been duly sworn under oath and thereby, betrayal. Public office is the public trust. Yan mga kabibig, Yan pala mga kabibig. Ito na,
Resolution of endorsement. Inendorso ito ni ano? Oh, Journey Jet V. Nisay siya ang nag-endorso. Laka. Whereas Article 11, Section 3.1 of the Constitution of the Republic of the Philippines provides that the House of Representatives shall have the exclusive power to initiate all cases of impeachment. Yan pala. So siya ang nag-endorso kabibig, tapos ang nagsampa ng complaint ay si Attorney Andre R. De Jesus. Naku po, yan na. Yan na ang sinasabi natin. This is it. Yan. Paano ba naman yan, Marcos? It is the time. Naku. Naku po. O yan, o. Yan na sila, o. Naku po. Naku. Naku po. Meron na talaga po. Naku po. Naku. Yan na kabibig. Yan na talaga ang the moment of truth. Magkaalaman na. Baka bukas or this afternoon, meron na namang isang pang impeachment kay VP Sara. So, Vice President and the President will, i-impeach nila. O sinang mamumuno? Si Tito Soto. Ano ba naman yun? Sabi naman ni Tito Soto, pag merong na-endorse, tapos na-impeach sa Congress, walang, wala nang forthwith. Hindi pa lang walang kundi forthwith agad. Ano kaya, ang tawag dito? Pagbutuhan agad. Ayun. Exactly si Tito Soto maging presidente. Ay, hindi presidente kabibig. Uy, caretaker. Yan kabibig. Ngayon, naku, paano yan mga kabibig? Parang parang kakabahan na si Marcos. Oo. Parang, ano kaya pakiramdam ni BBM ngayon, no? Parang, ito, ayan, share natin from there to us. Si Attorney Andre De Jesus. Yan. Ang dami pala, Father respondent compromised national sovereignty and constitutional order when he caused the arrest and forcible transfer of former President Rodrigo Roa Duterte to the International Criminal Court, an act that shocked the nation and violated fundamental principles of due process. Compounding these grave offenses are persistent and credible allegation that the respondent is a long-time user of, alam nyo na, yung sinabi ni Amy, he has never squarely denied or disproven, rendering him manifestly unfit to govern. Taken together, these acts establish a clear pattern of corruption, abuse of power, and unfitness that leaves this honorable house no choice but to initiate impeachment. This is a verified complaint for impeachment against President Ferdinand Marcos Bongbong Marcos Jr. for graft and corruption, culpable of violation of the Constitution, and betrayal of public trust. Complainant Attorney Andre R. De Jesus. Tapos ang tawag dito, grabe, no? Respondent created the ICI to shelve corrupt allies. Respondent benefited from kickbacks arising from budget insertions and ghost flood projects. Yan ha. Respondent failed to veto and program appropriations and other unconstitutional provisions of the General Appropriations Bill GAB for 2023, 2024, 2025, and 2026. Ang dami pala. Respondent is alam mo na, addictus, whose condition impairs his judgment and leadership. Respondent ordered and enabled the kidnapping and surrender of the former President Rodrigo Duterte to The Hague. Yan. Grounds for impeachment. Grabe yung grounds for impeachment, kabibig. Kita nyo, nabasa nyo na ba? Yan ang grounds for impeachment ni VVM. Nako, ano yan? Paano yan? Nako, paano yan? Nako po. Ano ang iyong komento dito, mga kabibig? What is your comment regarding on this issue? Naku po mga kabibig, ano kaya ang sabi ng netizen ha? This is the right time. Right time na daw. Yan na, bangag. Itong 2026 ay panahon mo para bumaba. Impeach na yan. Yan. Ang dami. Brilliant move because now magkaroon ng comparison how Congress will treat both BBM and Sara impeachment cases. Yan na. Bakit di sinali yung illegal transfer of funds like yung 89 billion ng PhilHealth at iba pa? Tama. Yun, pwede rin.
What if nag-file lang ng impeachment complaint at hindi talaga para ma-impeach si BBM, kundi para ma-activate lang ang 1-year bar rule para sa totoong tao sana na magfa-file para managot si BBM sa mga mali niya. Oh, pwede din mga kabibig ha. Maganda ding logic yun. Yes, yan din duda ko. True. 100% pwede din. Praying magtagumpay ito, sobrang gulo, hirap ang naranasan under his leadership. Sa pagiging addict pa lang, apektado tayong lahat ng mga Pilipino. Kailangan na mag-follow up ng mga abogado sa SC para habeas corpus. Tama dapat, habeas corpus para yung ano ba kay Pangulong Duterte, yun ang pwedeng malaking ebidensya din. Tama, dapat may signature campaign for bangag, mama-impeach, since hindi naman makapunta sa Mindanao, sa Luzon para mag-rally. Who filed the case and why they filed it? There is something fishy with this. Maybe it's a trap. Pwede din, di ba? Maybe it's a trap. This should include betrayal of public trust as one of many highlights to his incompetence in the office of the chief of state. Reading won't hurt. During my last reviews of the news, I saw reports then that a group of lawyers had filed an impeachment motion against BBM. Kahit gaano kabigat ang ebidensya dyan, hindi uubra dahil handa at bayad daw ang mga congressman. Ay, wag naman po kayong ganyan. May mga honest na mga congressman, may mga nakonsensya na congressman, at may mga congressman na talagang pinoprotektahan ang kanilang career kasi malapit na ang 2028. Di ba? Part ito ng script nila. Kaya nga last week, puro post nina Cedri ang kumakalat na wala na nakikita ang Congress dahilan para ma-impeach si BBM. Diyan pa lang, alam na nila na di nila ilulusot yan sa lower house. Lalo pa sa Senate, natuta si Soto. Hala. Respondent cannot be trusted as often the response to interviews is hindi ko alam or give false information. Walang armas ang PNP during KOCG siege as well as permitted over. May mga sinasabi daw. Hindi pabor ito ang Congress at Senado. Kung hindi sana nababayaran karami ng Congress, mapapasa ito sa Congress. Problema dyan sa impeachment ng BBM, walang pambayad sa mga buaya kaya mahihirapan silang mapapirma. Di kaya na impeachment ng BP Sara, madaming pipirma kasi malaki ulit perma may gay basta may pirma. Oy. So ngayon, makikita talaga natin kung how Congress handle this impeachment grounds. Yung impeach nila kay BBM. Ako, exciting to mga kabibig. Oo. Ano kaya ang magiging reaction ng Kongreso nito? Diba? Sino ba yan si Jet Nisay of Pusong Pinoy is a contractor. Number 4 siya. He endorsed an impeachment complaint endorsed by Attorney Andre De Jesus. If torn down, this will give BBM 1-year immunity. The impeachment complaint is already received by the House of Representatives Secretary General Cheloy Garafil. Remember how the former Senator General refused to accept impeachment complaint to Duterte Youth and Kiko Barsaga? I mean, realistically, ito ha, posibleng drama ito para sa 1-year bar rule. Kasi posibleng hindi ito mag-work out at ba't ang aga, di ba? Pusong Pinoy Party List Jet Nisay endorsed on Monday impeachment complaint against Marcos, the first under Latter's administration. The impeachment complaint, ito ha. So, kung drama ito, so alam nila talaga yung ground for impeachment ni Bongbong Marcos. Wala. Yan mga kabibig. Sabi ni Joey dito, Jet Nisay of Pusing Pinoy is a contractor. Number 4 siya. He endorsed an impeachment complaint by Attorney Andre De Jesus. If torn down, this will give BBM 1-year immunity. The impeachment complaint is already received by the House of Representatives Secretary General Cheloy Garafil. Remember how the former Secretary General refused to accept impeachment complaint of Duterte Youth and Kiko Barsaga. Tama mga kabibig. May punto din si Joey mga kabibig na drama lang to. Kasi kung i-turn down itong impeachment ni BBM, may 1-year bar rule. So wala nang impeachment si BBM for this year. So focus ulit sila kay VP Sara. Halaka. Nako kabibig. Ano ang inyong reaction hinggil dito? Ano ang inyong reaction kabibig? Nako po. Baka napasok sa bitag. Naku po, ang drama nila. Well, alam nyo na, 2028 is coming to town. Diba? So, yun lang po. Naunahan ang mga
Duterte allies na mag-submit ng ng impeachment. Ay, hindi natin alam. 'Di ba? Baka later on, hapon, magpasa na naman ng impeachment. Naku po. Yun lang kabibig ang ating Miss Libak-Libak for today. Don't forget to like, subscribe, and share this video para sa mga latest trending news na ating pag-usap-usapan. Bye everyone! See you next time!